Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalan ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, mawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak.
Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Nasitaing ina, tulungan mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Nasitaing ina, tulungan mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Nasitaing ina, tulungan mo kami. Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong anak na si Jesus. Nasitaing ina, tulungan mo kami. Upang kami matakot na lubusang masira
ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na kami tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, tulungan mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin. Santa Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranas nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan.
have said, truly I say to you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Oh, Sacred Heart of Jesus, tender and loving to your people, have mercy on us, have mercy on us. I put all of my trust in you. Oh, my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, I knock and seek and ask for the grace. Oh, Sacred Heart of Jesus, tender and loving to your people, have mercy on us, have mercy on us. I put all of my trust in you. Grant us the grace we ask you through the Immaculate Heart of Mary, your tender mother and ours. Oh, my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Oh, Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Oh, Sacred Heart of Jesus, I trust in you. Francesco Forgione ngalang ibinigay sa'yo ng iyong butihing magulang. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng buong may kapal. Sa mura mong gulang na ika'y sakitin,
pag-ibig sa kapwa-tao, tanang karamdaman, idaing sa iyo, walang pasubaling pinagagaling mo. Sa iyong buhay bilang Cappuccino, panagang amang si Francisco, tapat sa nasa ng buong ama, at dalisay na pag-ibig kay Maria. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Ang makasalanan sa'yo'y nakumpisan, tsak magkakabit ng kapatawaran, walang pagdududang awa ay kakamtan, pagkat dalagin mo'y makapangyarihan. Sa 50 taong may stigmata ka, ang hapdi at kirot di mo alintana, di ka dumadaing, di ka nabalisa, sa ating Panginoon ay nakiramay ka. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa dalangit paggabay mo. Sa iyong pagyao, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluhod, batid naming lahat iyong idinudulog. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo, matutong umibig tulad ni Kristo. For it is necessary to have you present. So that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Because I am weak. Stay with me, Lord.
so often. For you are my life. Without you, I am without fervor. For you are my light. For without you, I am in darkness. So as to show me your name. So that I hear your voice. So as to follow you. For I desire to love you very much. So as to be always in your company. If you wish me to be faithful to you. For as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you. So that my soul becomes a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late, and the day is coming to a close. Because life passes. Because death, judgment, and eternity are sure to pass. It is necessary to renew my strength. So that I will not stop along the way. Because I need you. It is getting late and death approaches. Because I fear the dark. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ating pong iniaalay ng benediction na ito para sa mga sumusunod na intensyon. Special prayer intention for the following families. For Attorney Dina Andal Valencia and her daughter Johans. For Jonathan and Lizelle Di Maculangan and children. Jingling and Daniel Malabanan and children. Arlene and Victor and children. Julie Ann Andal. For Dr. Arlene and Dr. Arvin Briones and family. Gloria Briones and family. Rocafort Kaibigan family. Captain Fernan Rocafort and family. And for all the frontliners of the COVID-19. O saluta
Risostia qui celipat disostium bella premut hostilia darobor fer auxilium unitrino que Domino sit sempiter na gloria qui vitam si in mino nobis donet in patria. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise in all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise in all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise in all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Oratio Imperata against the spread of COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts as they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Mary, help of Christians. Saint Raphael the Archangel. Saint Roch. Saint Lorenzo Ruiz. Saint Pedro Calungsod.
Saint Pio of Pietrelcina, Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon ay binalangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang makipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ng ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad ay kakain ng hapunan ng Pampaskwa sa bahay mo." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasamang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ano po ba, Panginoon? Ako po ba?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, sa ikatlong araw ng ating recollection ng ating parokya at National Shrine of St. Padre Pio, ang tema po ay tungkol sa pagyakap sa krus kasama si Santo Padre Pio. Sa mga panahong ito, kung saan nasa quarantine po tayo dahil sa COVID-19, tayo po ay nagkakaroon ng matinding mga pagkakataon po na pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos. Magdasal, imbis na bumigay sa mga tukso, katulad ng mga nangyayari kapag wala mga epidemic, no? Kapag Holy Week, karamihan ng mga Pilipino nasa beach habang Holy Week o nagsasaya. Magandang epekto ito sa atin in a positive light na to reflect on our life and regarding our relationship with the Lord. Ito pong third part na to regarding embracing the cross ay napaka-importante po sa buhay ni Santo Padre Pio. Hindi katulad ni Judas na ang interest lang ay kwarta, taking advantage of Jesus and His popularity, hindi niya naintindihan yung kahalagahan ng krus. Ayaw niya nun. Kaya ipinagbili niya si Jesus. Ayaw niyang maghirap kasama si Jesus. Gusto lang niya ang kasama si Jesus sa mga milagro niya, sa mga preaching, ministry ni Lord. Gusto niya, doon siya. Pero pag darating na si Jesus sa paghihirap, pinag-uusapan ng gagawin sa kanya ng mga Hudyo, paparusahan siya, ayaw ni Judas yon. He only wants the glory in Christ, but not His suffering. Yan po yung pagkakamali ni Judas. Kung kaya siya lumayas na lang at tinuloy niya ang balak niya. Sa kabila, si Padre Pio po, simulat sa pool, niyakap na niya ang krus. Kasi ganun bata pa siya. Sa mga nakaraang 2 araw po, pinagnilayan po natin 2 tema. Yung pong pagtalikod sa kasalanan na binigay po ni Father Billy. At kahapon po,
Yun namang pagsunod kay Kristo, kasama si Padre Pio ni Father Marco, na napakaganda po ng kanilang mga reflection. Ito pong pangatlo na to, yung parang conclusion po ng dalawa na iyon, na parallel po sa ating sinasabi o dinadasal sa misa bago dasalin po yung Ama namin. Ano po yun? Sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa Kanya. Through Him, with Him, and in Him. Through Jesus, we repent of our sins. With Jesus, we carry our cross. And in Jesus, we embrace the cross. Parang po doon nakapattern po yung tatlong degree ng spiritual life natin na dapat natin tahakin o lakbayin. Having been considered a curse in ancient times, Jesus now makes the cross a sign of our salvation. Dati-rati sa lumang tipan, sa mga Romano po, lalong-lalo na, ang krus po senyas ang isang sumpa. Pero nung si Jesus ay pinako doon, hindi na po. Naging tanda ng kaligtasan natin. Sabi din niya ni Jesus, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Kung nating sundan si Jesus, we have no choice but to carry our cross. Sabi pa niya, if we will not take up the cross, we will not be worthy of Jesus. Hindi tayo pwede maging disipulo ni Jesus kung hindi natin bubuhatin pong krus natin. There's no way out. If you want to love Jesus, kailangan buhatin po natin krus natin. Ito pong reason kung bakit ang mga apostol, mga disipulo ni Kristo ay hindi takot maghirap para sa Kanya. Alam nila na ang tunay na ligaya ay makisalamuha sa pagdurusa ni Jesus, kasama niya at sa Kanya. At dahil dito sinabi ni San Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi ni St. Paul, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. The true content of this affirmation is found in what St. Paul says next. Sabi niya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. In other words, it is faith in God, expressed in love for Jesus, that urges true Christians to embrace the cross. So, in-embrace po natin yung cross, hindi lang dahil gusto natin mag-suffer. Hindi ganun. May motive yon. Ang motive po, pag-ibig sa Diyos. Ito dapat ang intention natin. Gusto natin magsisi sa kasalanan, gusto nating sumunod kay Kristo, hindi dahil maganda sumunod sa Kanya, kundi dahil iniibig natin ang Diyos at ang kapwa-tao. Imitation of Christ is following Jesus to the end. And like Him who humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sabi mo ni San Pablo sa Philippians 2:8. So yung pagpapakumbaba po ni Jesus, expression yon ng kanya pagmamahal sa Kanya. So in-expect ni Lord, kung gusto natin sundan si Jesus, ganun din po. We must humble ourselves and take up the cross and follow Him. Sa puntong pong ito, parang kapag narinig natin yung cross, parang siguro papasok sa isip natin palaging paghihirap, pagsubok, palaging ganon, puro negatibo. Actually, hindi dapat. Sabi nga ni St. Pope Leo the Great, your cross is the fount of all blessings, the source of all graces, and through it, the believers receive strength for weakness, glory for shame, life for death. Ito pong bright side ng krus. Blessing po ang krus. Minsan po ako'y naimbitahan mag-bless ng isang bahay sa Bicol, sa Naga City. At pumunta po ako dun sa bahay at nakita ko po doon sa pintuan ay may nakasabit na sign. Ang nakasabit po ay bagwa mirror. Hindi ko alam niyo yun. Yung bang octagon na kulay pula na may salamin sa gitna, ginagamit ng mga Chinese, ang tawag na feng shui. Sabi ko sa may-ari, bakit po yan ang nakalagay dyan? Father, swerte yan eh. Ay, hindi pwede, babasbas ako yung bahay nyo, merong ganyan. Pakitanggal po. Sabi ko, Father, mahal yan. Wala akong pakialam. Hindi ko ba-bless yung bahay nyo.
Hindi pwede yan sa atin, ng mga Katoliko. Buti na lang po nag-cooperate. Anong papalit ko, Father? Ay, palitan nyo ng krus. Ang sabi ng may-ari, Father, ba't krus? Ano problema? Father, malas. Ha? Ikaw, ba't malas? Saan nyo narinig yan? Kasi, Father, kapag krus, puro paghihirap yan eh. Yan ang sabi sa akin. No? So I had to catechize the person. Medyo tumagal. Sabi, hindi malas yan. Ang krus ay ang senyas, ang tanda ng kaligtasan natin. Yang swerte natin, ang krus. Dahil dyan, tayo naligtas eh. Hindi yung mga ganyang objects na nilalagay nyo dyan kung ano-ano. Walang connection sa pananampalataya natin. So ang krus po ay tanda ng ating kaligtasan. Nandiyan po ang pinakabuod ng buhay ng isang Kristiyano. Yan, napakaganda din po yung sinabi ni St. John Chrysostom, one of the fathers of the church. The cross is the wood which lifts us up and makes us great. The cross uprooted us from the depths of evil and elevated us to the summit of virtue. So sa pamamagitan ng krus, tayo po'y tinatanggal sa pagkaglugmok sa kasalanan. Sa pamamagitan ng krus, tayo po'y nagkakaroon ng mga katangian na kinakailangan upang gayahin sa Jesucristo. The impetus that made the saints embrace the cross was not because of suffering itself, but the burning love for God and neighbor. Yung pong intention, motivation ng mga santo, ni Padre Pio, ni Mama Mary, they loved the cross because of the one who was crucified on that wood, si Jesucristo. Nakatutok po kay Kristo lahat. Ngayon, kay Padre Pio, ano kayong sikreto ni Padre Pio? Bakit hindi siya nangliliit sa krus? Tayo minsan sa mga problema natin, nangliliit tayo, tatakot tayo. Instead, si Padre Pio, iba. One time po, sa refectory o yung kainan ng mga friars, this was about 1922, si Padre Pio po kumakain kasama yung mga brothers. Si Father Romulo, na prefect ng mga seminarista noon, ay tinanong si Padre Pio, Padre Pio, pwede bang i-share mo naman sa amin yung nafe-feel mong suffering para mabawasan ng konti? Andito po yung mga seminarya, no? Sila din po makikishare sa inyong pains. Ano sabi ni Padre Pio? Hindi pwede. I am jealous of my suffering. Sabi niya, bakit naman, Father? Share mo naman. Sabi ni Padre Pio, Father Romulo, kung bibigyan kita ng 100 part of my pains, you will die of suffering. Hindi mo kaya. Divided by 100 yung naramdaman ko, bigay ko sa'yo, hindi mo kaya. Mamamatay ka sa sakit. Kung divided by 100, ibig sabihin, napakatindi ng suffering ni Lord. 1922, meron na siyang stigmata nun. Nafe-feel niya na lahat ng pain sa kanyang katawan. Siguro, makakapagbigay sa atin ng sagot sa misteryo ni Padre Pio regarding the cross ay one of the fathers of the church din po. Saint Isaac of Syria, sabi niya, the cross is the door to mysteries. Through this door, the intellect makes entrance to the knowledge of heavenly mysteries. The knowledge of the cross is concealed in the sufferings of the cross. And the more our participation in its sufferings, the greater perception we gain through the cross. For as the apostle says, as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds by Christ. So, kita po natin doon na ang misteryo pala ng cross ay nasa pakikisalamuha po sa pagdarusa ni Kristo. Kaya pala, the more si Padre Pio nakikishare sa suffering ni Lord, the more na nababasa niya ang misteryo ng krus. Kaya binibigyan siya ni Lord ng mga karisma, mga gifts because of his participation sa cross ni Lord. He could read hearts, nakakapag-bilocate siya, kapag milagro, at napakarami pang iba. Dahil napakatindi ng kanyang participation sa buhay ni Kristo sa krus. 50 long years, Padre Pio bore the sacred stigmata, and from that lofty height of total immolation, he has left us guideposts. Mga palatandaan po iniwan ni Padre Pio para tayo naman mag-guide niya paano tayo yayakap sa krus. Kasi hindi natin kayang ginagawa ni Padre Pio. Imposible yun. Mystic siya. Tayo mga mistake. No? Hindi natin kaya. Maski ako, hindi ko kaya yun. Masirano ko ng ulo. So, iba yung kanya. He has his special vocation. Tayo hindi ganon. Pero,
at least in some degree, he must be able to grasp at least ano ang advice si Padre Pio sa atin. Paano natin yakapin ang cross? No? Ito ang ating bukasyon kasi, to help us embrace the cross of Christ like Him, realizing that this is the common vocation we all have as Christians. Isa po sa sinabi niya ito, our Lord sometimes makes you feel the weight of the cross. This weight seems unbearable, but you can carry it because in His love and mercy, the Lord helps you and gives you strength. So, sa pamamagitan ng pag-ibig at awa ni Jesus, tinutulong niya tayong buhatin ang krus natin. Hindi kasi bigat siguro ng krus ni Padre Pio, pero yung participation natin nandoon. Importante, umasa tayo sa pag-ibig at awa ng ating Diyos. Sabi pa niya, our Lord indeed will never give us trials that we cannot bear. But He wants us always to trust in Him no matter what. Yun lang hiningi ng Panginoon. Trust in me. Alam kong ginagawa ko. Huwag kayong magreklamo. Ang pinapapasan ko sa inyo, yung kaya nyo lang. We must never doubt God. Huwag tayong magduda sa Panginoon. Realizing that He knows what He's doing and is always for our best. Para kay Padre Pio, hindi matatawag ang isang tao na tunay na Kristiyano hanggat hindi niya niyayakap ang krus na may tunay na pag-ibig at pag-ibigay sa Panginoon lahat-lahat. Total surrender. Katulad ni Padre Pio, tayo din ang po na-struggle sa pagtanggap ng mga krus natin. Marami tayong makahinaan kasi. Sabi nga ni St. Paul, in my weakness, God is strong. Di po ba? Sabi ni San Pablo din, ang pinipili ng Diyos hindi naman yung matitibay eh. Pinipili ng Diyos yung mamahina para palaganapin ang kanyang kalwalatian. Let us make Padre Pio's prayers ours when he said, sabi ni Padre Pio kay Lord, I beg you, O my God, to be my life, my ship, my haven. You have made me ascend the cross of your Son, and I struggle to accept it as best as I can. I am sure I shall never come down from it. So sabi ni Padre Pio, hindi ako bababa sa krus kahit anong mangyari. I will stay hanging on the cross. Ganun din sana po tayo. Para maintindihan natin itong attitude ni Padre Pio sa krus ni Kristo, na sana maging attitude din po natin, pakinggan natin si Padre Pio mismo, nang nagsabi, we must keep the eye fixed on Jesus, the eyes of our faith, fixed on Jesus Christ, who climbs the hill of Calvary loaded with His cross. And as He toils painfully up the steep slope of Golgotha, we should see Him followed by an immense throng of souls carrying their own crosses, treading the same path. What a beautiful sight this is. Let us fix our mental gaze firmly on it. We see close behind Jesus our most blessed Mother Mary, who follows Him perfectly, loaded with her own cross. And then comes the apostles, martyrs, doctors of the church, virgins and confessors. Jesus Himself, despite our unworthiness, has associated us with His beautiful company. We must make every effort to merge ourselves increasingly in these ranks and hasten with them along the road to Calvary. We should look to the end of the journey and not separate ourselves from this fine company. We must refuse to follow any other way than the one they tread. So, kay Padre Pio po, yun ang pinaka-horizon ng kanyang bukasyon. Si Jesus, sinusundan ni Maria, at lahat ng mga santo, na lahat sila may buhat-buhat na krus. Sabay-sabay naglalakbay papunta sa Kalbaryo. Yung pong pinaka-buod ng buhay ni Padre Pio, sumasama siya sa kanila. At yun din pong imbitasyon ni Jesus sa atin. Sumama tayo sa mga santo. It is clear that the way of Padre Pio is the way of the cross. The only way that Jesus taught that leads to eternal life. Kasi kung meron pang ibang daan papuntang langit, tinuro siguro ng Panginoon pero wala siyang tinurong iba Ang tinuro lang ni Lord yung paraan ng krus, yung Via Crucis. Wala nang iba. Walang shortcut Yan ang paraan. Maghihirap kasama si Kristo. Thus, embracing the cross like Padre Pio means never to separate ourselves
from Jesus. Dapat palagi nating iniisip ang Panginoon, day in and day out. Pagkagising natin sa umaga, ang unang bagay na dapat pumasok sa isipan natin, si Jesus palagi. Siya. A day started well will end well. Pero kapag ibang pumasok sa isip natin, no, na pinaginipan nating medyo pangit, patay na. Patay ang araw. No? Lalo na kung bastos. Nako po. No? May kwento ko sa inyo. Minsan po, meron pong isang pare na nagpunta po doon sa San Giovanni Rotondo. Kwento po ito ni Father Apostoli. No? Isa sa kumpanya si Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Diocesan po. Tapos sabi ng pare, Father, Padre Pio, pwede ba ako maging iyong spiritual child? Hindi siya pinansin ni Padre Pio. Nagulat si Father Apostoli. Hindi pinansin. Bakit kaya? Sabi, Padre, lumapit ka, baka hindi ka naririnig, Padre Pio. Medyo malayo ka, lapit ka pa. Sumigaw na yung pare, Father, please listen to me. Let me be one of your spiritual sons, please. Tinalikuran po siya ni Padre Pio at lumayas. Nasaktan yung pare. Sabi, ba't ganun? Anong ginawa ko? Ba't hindi ako pinakinggan ni Padre Pio? So yung pare, umuwi sa Sicily, tiga Palermo siya. And then, may nakasalamuha siya dong isang Capuchin na galing di San Giovanni Rotondo, nagki-preaching mission. At nakipagkonsulta, Father, kilala mo ba si Padre Pio? Oo naman. Bakit ako'y tinanggihan niya? Sabi, imposible hindi alam ni Padre Pio. Baka may problema ka, Father. Kasi alam mo, si Padre Pio nakakabasa ng isip Alam niya yan. Siguro, aminin mo na, Father, baka may problema ka. Sabi niya, umamin na po yung pare. Tama ka, Father. You hit the target. Ang problema ko kasi, hindi ko masabi kay Padre Pio at hindi ko sinabi sa confession, ay meron akong affection sa isang babae. Sabi niya, I have an affection for a woman na ayaw ko sabihin na hiya ako. Sabi ng Father Apostoli, okay, ganitong gawin mo, Father, ha? Bumalik ka sa San Giovanni Rotondo, ikumpisal mo yon. Renounce that affection for that woman. Bumalik po siya and nangumpisal at tinanggap siya ni Padre Pio and became a spiritual son of Padre Pio. So nakikita natin dito sa story na to, kung gusto natin sundan si Kristo, seryoso talaga. We have to detach ourselves from everything that is sinful and is not worthy of God. Medyo mahirap to, no? Ang hirap. Lalo na maraming temptation, maraming tukso, pero hindi imposible. We just have to struggle day in and day out. We might fall, but we should rise up again. As many times as we fall, that many times we should rise up again, pick up our cross, and follow Jesus once more. At sigurado tatanggapin tayo ni Kristo. Hindi siya naman sadista, no? Christ is very merciful to us, especially for priests. What gives the cross its meaning and value is Jesus Christ. Union with Christ is embracing the cross of Jesus. Padre Pio no doubt achieved the highest degree of prayer and Christian perfection, which is union with God. Hindi natin ma-expect ang sarili natin na siguro maabot to, no? We cannot expect ourselves to imitate exactly what Padre Pio did, yung kanyang continuous prayer, fastings, yung kanyang mga pagpipenitensya, halos walang tulog, nagpapakumpisa lang 18 oras na walang putol. May mga sumubok nun May isa siyang spiritual daughter na sumubok, nagfasting, no? Hindi alam ni Padre Pio to. Amerikana siya, benefactor ng mga friars, pumunta sa San Giovanni Rotondo, at nakibalita sa buhay ni Padre Pio. Sinubukan niya magpenitensya, hindi na natutulog. Alam niyo nangyari? Napunta sa mental hospital. Nasiraan ang ulo. This is a true story. Hindi pwede. Especially si Padre Pio. Yun lang kaya natin. God does not expect us to do things that is impossible for us. He expects only that we do God's will according to the capacity that God has given to each one of us. Padre Pio tells us that in this life, Jesus does not ask you to carry the heavy cross with Him, but a small piece of His cross lang. Yun lang pakiusap ni Lord, small piece ng cross, a piece that consists of human suffering. He also says that Jesus, who is infinitely merciful, will not fail to give you now and then a respite or a rest
from trial that He has sent you. So binibigyan tayo ni Lord ng kapahingahan. Hindi naman yung tuloy-tuloy na suffering. Hindi ganun si Lord, hindi siya sadista. He is so good that He will never allow you to give in. The trial is a very hard one, no? Sabi ni Padre Pio. But the Lord, who is very, very good, will not fail to lighten the cross from time to time. Binibigyan tayong kapahingahan ng Panginoon. Mabait siya. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo bibiguin kailanman. Dapat i-recognize natin yon. Jesus loves us more than we love Him. At ang pag-ibig ni Lord ay ibang klase. It's tremendous. Kaya si Padre Pio sa kanyang pagdarasal, palaging umiiyak si Padre Pio eh. Iyak ng iyak. Bakit? Because sa kanya, he really feels the love of God na sobra. Parang nahihiya siya. Kaya umiyak siya. Lalo na kapag nagmimisa siya, napapaiyak na lang siya dahil, Lord, you love us so much na naging tinapay ka para sa amin. Yung isip lang na yon, kapag iniisip niya yung thought na yon, it's enough for him to cry and to love God even more. God knows our limits. He knows us infinitely more than we know ourselves. Let us put all our trust in Jesus. At huwag tayong matatakot sa krus. Padre Pio said that the Christian motto is the cross. You will recognize God's love by this sign of the cross, by the sufferings He sends you. When we suffer, sabi ni Padre Pio, that is a sign that God loves us. So as Padre Pio says, when it pleases Him to place us on the cross, by confining us to a bed of sickness, let us thank Him and consider ourselves lucky to be honored in this way. Yun ang buong buhay ni Padre Pio. Kapag siya nagsihirap, pinapasalamatan niya kaagad ang Panginoon Diyos na pinayagan siya makisalamuha sa paghihirap ni Kristo. In that way, nagkakaroon ng value ang suffering para sa Kanya konektado sa krus. Ito po ang ating bukasyon bilang mga Kristiyano. Yakapin ang cross na may pananampalataya at pag-ibig na tayo'y sinasamahan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagdarasal araw-araw, persevering prayer life, which is so important, especially sa ating lahat, mga Kristiyano. Hindi tayo pwede maging Kristiyano, sabi ni Padre Pio, kapag hindi tayo marunong magdasal. This was the life of our Blessed Mother Mary. Ito rin po ang buhay ni Santo Padre Pio at lahat ng mga santo. Sana din po, ito ang maging buhay natin. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful
us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father,
and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body in the blood, Soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world, For the sake of his sorrowful passion. have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have
sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, those of the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us and on the whole
Venere morternui et antiquum documentum novo datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lausetiu bilatio saluso nor virtus quoque sitet benedictio procedenti abiutroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cela presitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang kanyang santong ngalan, purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Yesu Kristo Santissimo Sacramento sa altar, purihin ang Espiritu Santo amang aaliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima, purihin ang Santa Timormis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malawalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni primitiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotensem Paterne Deus, qui gloriose Virginis Matis Maria Corpus et Animam, Odinium Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione letamur, eis intercessione instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium mania semper nobiscum. Amen. Act of entrustment to Saint Padre Pio. O glorious Saint Pio of Pietrelcina, the saint of this new millennium, you are our friend, consoler of our souls, and help of us sinners. You understand us so well, for you know what it means to suffer. To you we entrust our well-being and that of our loved ones. To you we entrust our spirit, that we may be able to endure the pains we carry in our hearts. To you we entrust the request of presenting our souls to the Virgin of Grace to obtain eternal salvation from the Lord. To you we entrust our plea of intercession to obtain from the divine goodness the grace which we so ardently desire. Let us mention our personal intentions. Welcome us under your protection, defend us from the snares of evil, and above all intercede for us before the Most High, so that through the forgiveness of sins we may persevere in doing good. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsubaybay po sa aming FB Live. Sana po ay mabasbasan kayo ng Panginoon and to spend the Holy Week, especially Easter, the Triduum, in prayer and reflection of the Word of God. Salamat po. God bless po.
Stay with me.